Ang video na inyong mapapanood ay pawang mga trending news na nangyari ngayong linggo base sa personal kong obserbasyon. Kung ang mga chismis na nakalap ay totoo o pawang katang isip lamang, google nyo na lang. Ano na? Viewers' discretion is advised. Welcome sa isa na namang episode ng Chismisan. At bago tayo magsimula ay shoutout lang sa mga taga Quezon City, Manila, Davao City at Cebu City. Dahil nakita ko sa aking analytics na kayo ang top cities na nanonood ng ating programa. Kaya shoutout sa inyo mga ma'am. At kung hindi pa kayo updated sa mga nangyari ngayong linggo, ano pang inaantay natin dito? Chismisan na! So ayun na nga, nabalitaan nyo ba yung nawawalang babae? Sa isang Robinsons Mall sa Puerto Princesa, Palawan. Nahagip ng CCTV footage ang pagpasok nito sa mall para magtrabaho. Pero hindi na nakita ang kanyang paglabas. Kaya ayun, naglabasan na naman ang mga kwento tungkol sa isang urban legend ng taong sa loob ng mga dressing room ng nasabing mall. Giit naman ng mga may-ari, hindi naman daw ito totoo. At kung may makakapagpatunay daw nito, ibibigay na lang daw sa kanila ang nasabing mall. Ilang araw pa ang nakalipas at may pumasok na bagong report na nakita daw di umano na sakay ng isang puting Innova ang nawawalang dalaga. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng mga otoridad dito. Alam nyo minsan yung nakaka-bad trip sa pagko-commute. Yung pilit kayong pinagkakasya sa jeep. Kahit halos magkapalit na kayo ng mukha ng katabi mo. Tapos biglang babanat ng mga ganito yung dispatcher. Sino po yung mayaman dito? Yung may pera lang. Abunuhan nyo na po yung kulang para makaalis na tayo sa lugar na to ngayon din. Kayo ate, mukha kayo mayaman. Abunuhan nyo na yung kulang. Walang may mayaman. Kung gano'n, mag-aadad na pasero, ano? O yan! May halong panghuhusga na pala ngayon? Grabe siya. Paano na lang kapag mga thunders yung sasakay ng jeep? Sakay kayo, mami. Pumasok kayo. Nakikita nyo ba to? Bigyan ng kapuan ang larawan na ating mahal na ina. Okay, fine. As long as makakaalis na tayo kagad, push mo na yan, sir. Baba na! Nagkahulihan ng kabit. Tumigil na! Baba ka na! Ay, grabe naman yan. Galit na galit. Alam niyo sa part na to, isa lang ang masasabi ko. Guwapo mo no? Guwapo yarn. Ayaw mo bumaba! Tumigil lang ako! Ito yung mga moment na i-wish mo na sana may pasahero makikipagsabayan sa trip nitong mga to. Asa naman si ate na galit ng isang linggo? I-record kita, kuya! Kanina ko pa, ha? Pero okay lang naman sa akin ang punuan sa jeep. Ang mahirap is yung punuan sa bangka. Yeah, 1, 2, 3, go! Gusto lang naman nilang mag-shoutout Kaso si Kuya, parang ayaw sumama kaya umalis sa frame. Yun nga lang, parang naging dahilan ata yung para tumaob yung sinasakyan nilang bangka. Mukha namang walang napahamak, bukod sa mga basang-basa nilang bag. Ano na naman tong issue sa birthday ni Donalyn? Nabas na nga siya doon sa birthday photoshoot niya. May pambabas na naman dito sa mismong celebration ng birthday niya. Na keso hindi daw dapat sineselebrate ng mga mayayaman, ng mga estado, ng mga mahihirap eme. Na keso hindi naman daw ganun mag-celebrate ng birthday sa kanto eme. Na keso for the views lang daw ang ginagawa niya eme. Eme, tanong ko lang kayo ano bang pakialam natin dito? Birthday niya yun. Tingnan nga natin, ano bang meron doon sa kanto style birthday party niya? Bukod sa humataw ng million views ang kanyang vlog para dito, which is good for her kasi content creator siya what do you expect? Meron ba talagang dapat i-bash sa kanyang ginawang birthday party? Silipin nga natin. Binaliktad na sinaing na may tutong as birthday cake. Carry lang naman. Trip niya yan Sayawan, sa lansangan. Kung dyan sila masaya. Mga iyakang eksena, paglasing na. Ganun naman talaga Parlor games na may jackpot na... Shanghai ba yan? Ay, mata mo. Saan ka tumiting yan Mga tricks sa paghalo ng alak na parang may issue ata yung katabi niya at hindi siya impressed. With special guest Rastaman in the house, yo. At mascot ng... Ano ba to? Mascot ng Jolly Jeep. With matching matang sumisilip. Alam mo, wala naman ako nakikitang dapat i-bash dito. Pero may question lang ako, Ganun ba talaga ka-passionate si Donalyn sa pagtatanggera? Parang gustong lunurin ng alak yung mga bisita niya, Happy birthday sa'yo, ma'am. So, feeling close. At dun sa mga bumaba sa kanya, mga Mars, tigilan niyo na yan. Nagtatampo ba kayo kasi hindi kayo na-invite? Dapat gumaya na lang kayo dito sa mga marites na to. Waste lang yan Pero kung usapang kanto style birthday party lang naman, wala pa rin makakatalo dito. Mga Mars, tip ko lang kapag kayo ay nakikipag-chismisan, alamin niyo yung katotohanan para hindi kayo nagmumukhang angat. Katulad itong kumalat na video ni Matteo Gudicelli na on-air daw niyang kinall out si Alex Gonzaga sa mga jokes nito patungkol sa kanilang mga asawa. Next,
tigilan na natin pagbiro sa mga asawa natin dahil mga ex na yan tapos na yun at maawa naman tayo sa kay konsehal at sa asawa ko dahil kagabi umiyak na talaga ako dahil sa'yo. Eh di dali-dali nagmagaling ang mga mamaru. Nakala mo ang lilinis ng budhe. Naglabasan ang mga may galit kay Alex. At G silang ipahiya ito sa social media. Turns out, ito pala isang setup sa isang joke nila sa show. Irespeto natin yung mag-asawa natin. Mag-usap na lang tayo tungkol sa Kuko mo! Sino ngayon ang napahiya? Walang pinagkaiba to dun sa statement ni Senator Robin Hood na kung saan ay nagpropose siya ng idea na magkaroon ng cable car para makabawas sa traffic ng NCR. Side note, short-term solution siguro itong pinopropose ni Senator Padilla. Kasi alam naman natin ng long-term solution sa traffic ng mga highly urbanized cities. One word, federalismo. Going back, o edi naglabasan na naman ng mga bamaru. Gumawa pa talaga ng mga pabibong memes. Akala mo naman talaga ikina-funny nila. Feeling expert na naman sa social media ang mga buwak nila. Pero nung nag-comment naman ang isang tanyag na urban planner at nagbigay ng kanyang professional opinion tungkol dito. Bakit natamemi kayo? Posible daw kasi ang idea na to mga be. Madaming benefits at makakabuti pa sa ating kalikasan. Kasi tira kayo ng tira, ayaw muna mag-research eh. O edi angat na naman ang kaangatan nyo. Wala kayong pinagkaiba doon sa mga salot na nang babato ng putik. Kung putik nga talaga yun ha. Doon sa mga bago nating trend. Kung anong effort ng gobyerno na pagandahin ang ating bayan, siya namang effort yung bumato ng putik para ito ay siraan. General, ano bang gagawin natin dito sa mga angat na to? Ina mo. Ano, kaya pa? It's time for our Chismis of the Week. Daming energy. Akalain mong totoo nga na natapos na ang TV series na Ang Probinsyano? Kaya ayun, may mga batang nag-iiyakan dito. Pero wag ka, namatay na ang lahat pero buhay pa rin si Cardo nyo. Naku, yari. Baka magkaroon pa ng sequel to Kasi di ba kapag nawalan daw siya ng trabaho at ang pamilya niya ay kinanti? Kapag ang pamilya ko kinanti, kahit sino ka pa, lalaban ako ng pataya sa'yo kahit patayin mo pa ako. Ayusin nyo kasi. Ilang fans ang nawindang sa concert ni Billie Eilish? Isa na dito ang TikTok star na si Zendy na siyang may hawak ng camera at ang YouTube star na si Niana na nagpa-fangirling sa kanyang idol sa crowd. Enjoy lang kayo dyan sa show mga ma'am. Hindi katulad nitong mga to na sobrahan ata sa pag-enjoy sa pagbomba na kanilang mga motor sa isang gas station sa Cabanatuan. Agad namang rumisponde ang mga otoridad at nakumpiska ang mga motor na walang rehistro. Sa Cabanatuan City pa rin. Isang security guard sa SM ang nagsauli ng isang bag na may lamang 79,000 pesos. Saludo sa iyo Paps at naway pagpalain ng iyong mabuting puso. Isang bus mula Cagayan de Oro na papuntang Davao City ang naaksidente sa daan dahil nawalan daw ng kontrol ang kanilang driver. Agad namang nadala sa provincial hospital ang mga nasugatan at wala namang napabalitang nasawi. Ako lang bang nakakapansin o napansin nyo din? After ng term ni PRRD, parang nagsusulputan na naman ang mga kawatan. Parang sunod-sunod lately ang krimen at dukutan. Isa na dito ang nasa pool ng isang CCTV sa pagdukot ng isang lalaki sa isang gas station sa Tal, Batangas. Walang naglakas loob na subaklolo dahil siguro sa takot na rin sa mga armadong dumukot dito. Ilang oras lang ang lumipas at natagpuan ang nasabing dinukot na lalaki. Wala na siyang buhay na nakahandusay sa may Sariaya, Quezon. Ayon sa initial report, ang lalaki daw ay miyembro ng Bukas Kotse Gang. Ongoing pa ang investigation dito. Isang lalaki ang nasaksak at nawalan ng buhay dahil sa selos ng ex-boyfriend ng kaibigan niyang babae. Pinaghahanap ngayon ng mga otoridad itong kupal na to na nagtatrabaho daw di umano sa Antipolo Church. Banal-banalan ng person itong demonyong to. Gigigil ako eh. Dalawang raid sa magkahiwalay na bodega ng mga asukal ang isinagawa ng Bureau of Customs na pinaghihinalaan nilang nag-hoard ng sandamakmak na asukal. Ito daw ay simula pa lang ng mga isasagawang inspeksyon sa mga bodega ng asukal sa mga susunod na araw. Nagkaisa naman ang mga malalaking supermarket na ibaba ang SRP ng asukal to 70 pesos per kilo mula sa dating 90 to 110 pesos per kilo. Ito ay bilang tugon sa request ni Pangulong Marcos Jr. Iba talaga ang nagagawa kapag may unity. Kasalukuyan ay meron na daw tayong 1.2 million reserve force na maaaring tumulong sa mga panahon ng kalamidad or worst case scenario, gera. Pero dapat ang una natin nilalaban dyan ay ang mga matatapang nating keyboard warriors no? Yung mga profile picture ay aso, pusa, puno, palaka at kung ano-ano pa. Para naman mabawas-bawasan ng mga salot dito sa bansa di ba? 2.5 billion worth ng shabu ang nasakote ng PIDEA sa isang entrapment operation sa Pozorubio, Pangasinan. Ito ay nakabalot sa mga packaging ng Chinese Guanyin Wang Tea at ini-smuggle daw ito sa mga karagatan ng Pinas. Baby number 1! Tinanghal na best fried chicken in America, ang ating Juicylicious, Crispylicious Chicken Joy. Yun ang sabi ng article na to ha. Pinoy baiting. Proud na naman tayo dito no? Tingin mo ba mangyayari to kung mahigpit ang Amerika sa mga foreign investors? O baka
baka naman sinasakop na natin sila kasi nagde-negosyo tayo sa kanilang bansa. Di ba ganun ang mindset mong angat ka? Hindi mo naiintindihan na dagdag sa kita ng bansa ang pagpasok ng mga foreign investors. Puro ka kasi rally at panay ang samba mo sa nanay mo humahadukin. Nagpahayag ang DSWD na mamimigay ng educational assistance payout para sa ating mga student in crisis mula August 20 hanggang September 24. Kaya ayun, dagsa ang pumila sa central office ng ahensya at naguunahan para makakuha ng nasabing ayuda. Kung yan ba naman binababa sa mga regional offices? Para naman hindi ganitong nagsisiksika ng mga tao dyan. Yung parang ginagawa sa federalism, di sana hayahay ang mga beneficiaries. Makakatanggap ang ating mga guro ng 5,000 pesos cash allowance mula sa DepEd sa muling pagbabalik nila sa eskwelahan ngayong August 22. Bukod dyan ay tuloy-tuloy ang pamimigay ng pagbabago bags with school supplies and hygiene kits sa mga higit na nangangailangang areas ng ating bansa. Meron ding 17,458 passengers ang nakinabang sa OVP libreng sakay mula August 3 hanggang August 16. At kasalukuyan nakapag-process na ng 63.4 million worth of medical and burial assistance ang opisina ni VP Inday Sara. Ang daming ginagawa ng ating VP, hindi ako sanay. Huli, pero hindi kulong. Ang isang rider na pinara ng mga enforcers sa Puerto Princesa, Palawan. Dali sana to kung totoong tao, kaso manikin lang pala ito. Kaya ayun, kamot na lang sila sir sa kanilang mga ulo. Uy, Mars, baka hindi ka pa updated ha? Tuloy-tuloy pa rin ang pagpunta ng mga tao sa Dolomite Beach para mag-relax. Mukha namang happy sila na malinis na at natatambayan na yung lugar na yun. Pero hindi, dahil sa mindset mong angat ka, mas maganda pa rin siguro kung puro basura to, no? Mindset ba? Mindset ng mga tanga? Stay angat. Ayun lang, bye-bye.